patuloy na manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw ng linggong ito, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat na patuloy niyo po kaming sinamahan, na hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari, Panginoon, sa aming bansa. Kahit nasa labas ng bansa namin, Panginoon, sa krisis na nangyayari ngayon sa mundo, Panginoon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Lord, we pray na sa hapon po na ito, Panginoon, kayo po ang siyang manguna. Na hindi po namin isipin yung mga bagay na hindi naman dapat namin wino-worry, Panginoon. Because our God is so incredible. Jesus, mga kapatid, yung mga worries natin, kailangan na muna nating isang tabi. Kailangan natin itong isurrender sa Panginoon. Kaya sabi nga, ngayon lang yung isipin natin dahil yung bukas sa Panginoon na yun. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang dapat, kung ano ang para sa atin, kung ano ang kailangan natin. Let's surrender it to God. Alam natin na ang Diyos lang ang tanging kailangan natin sa mundong ito. Kaya sa hapon na ito, nawa ang ating awitin ay awitin natin galing sa ating puso at hindi lamang binabanggit natin na parang walang lamang salita. Hallelujah, Jesus. Jesus. Yes, Lord. Kung sa sarili hindi na sapat, kailangan kulang, kayang panang. Yes, Lord. Jesus. Lagi kaming sinusubok, Panginoon, but you never failed to save us. Hallelujah. Laging sinusubok ang pusong pagkat, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kailangan kulang ang iyong pinan. Ngayon pa ba katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at halaman, patunay na ika'y dakila, gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw kailangan tutugunan. Mga kapatid, sabihin lang natin yung mga dinadala natin sa Panginoon. Sabihin lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Ilumin mo ang pagdudulas, katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tao.
Yes, Lord. Ikaw lang ang aming tanging kailangan. Panginoon, Ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Kaya ng ibon sa kalangitan, Ikaw ang tanging kailangan. Jesus. Ikaw ang aming tanging kailangan, Panginoon. Jesus. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Sa habang panahon, di ka nagbabago. Jesus. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Yes, Jesus. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos.
Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon, di ka nagbago, Panginoon. Kahit na sobrang uncertain ng mundo, ikaw yung only certain, Panginoon. Never mo kaming binigo, never mo kaming iniwan. Sobrang tapat mo, Lord. Kahit na kami, ilang beses na kaming bumitaw, patuloy mo kaming inaakay. Thank you, Lord. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon. He's so great. He's worthy to be praised. Hallelujah. Let's shout, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Purihin ka. Ikaw ay tapat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve to be praised. You're worthy of it all, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ka naming pupurihin at pasasalamatan. Amen. Yes, Sa pangalan ni Lord. Jesus, ito po ang aming samatalangin. Amen! Hallelujah. Hallelujah! Praise us. Amen! Tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Amen. Woo! Pasalamatan natin siya. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasa, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O
nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Amen! Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Sa bawat umagang kay ganda. Amen. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa'yong may papantay. Amen! Sa bawat umagang kay ganda, simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa'yong may papantay. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Hallelujah, yes, Lord. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa.
Jesus, Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko ikaw kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Hallelujah! Amen! Amen. Ayun, maaari na po tayong makaupo. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, hapon. Magandang araw. Pwede po bang pakilingon yung katabi natin? Hello po, batiin natin. Mapagpalang araw na lang para sigurado po tayo. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. At kung makikita nyo po, ang ating po mga instrumentalists at singers sa gabing ito ay puro babae, no? Puro kabataan. No? Palakpakan po natin ang Panginoon. At syempre po, hindi lang po kabataan ang welcome sa mga ministeryong ito, no? Hindi lang po kabataan. Welcome na welcome po ang ating mga katatayan, kananayan, yung meron po dyang alam tungkol sa pag-awit, sa pagtugtog. At muli, magandang gabi po sa bawat isa, no? Kahit 5:55 pa lang po, ikinagagalak po natin ang bawat isa ay talaga. Sino po dito yung galing sa trabaho? Pwede po ba makita yung kamay? Sa school. Yan, sa bahay, no? Talagang araw pong ito ay puno ng pagsubok. Pero, sa kabila po ng mga pagsubok na ito ay marami po tayong ipagpasalamat. Amen po? Amen. At speaking of pasasalamat, meron po tayong ilang mga kapatid na naririto po na talagang yung puso nila ay nag-uumapaw, no? Or baka napilitan lang yata. Joke lang po. Hindi po napipilitan. Para sa Panginoon, tayo always ready, no? Kahit po biglaan, lagi talagang may pagpapasalamat sa Panginoon. At syempre po, tawagin na po natin ang ating gwapong-gwapong kapatid, si Brother Steve Halandoni. Ayan. Hello, hello. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Teka lang po. Okay lang. Ayan. Nais ko lang magpasalamat kay Lord sa oportunidad na binigay niya sa akin sa pagkakataong ito na muli nakatin uli ako ng midweek sa hinahaba-haba ng panahon. Ngayon lang uli ako nakatin ng midweek kasi ayun. Siguro sabi siguro ni Lord, mukhang matagal ka na hindi nakatin ng midweek, no? Kaya umatid ka na ngayon. Yan. So, yun, pinagpasalamat ko kay Lord yon. At yung araw-araw na pagsama niya sa akin, pag-iingat sa kalsada, dahil buong araw nasa kalsada ako hanggang umaga, hanggang gabi. Salamat din doon sa mga time na pinagpasalamat ko rin kay Lord sa mga time na naka-attend ako ng Sunday. Napakahirap yung lalo na ngayon, medyo sobrang taas ng gasolina, diesel lalo. Kaya mas humaba yung time ko sa kalsada. Mas lalo siyang kasi hindi ko nakukuha yung tinatarget ko na araw-araw dahil ayun nga. So kailangan kong mag-adjust ng oras, humaba ang oras ko sa kalsada. At yun, yung pinagpasalamat ko kay Lord, yung pagsama niya sa akin at yung
ingat din sa mga kapatid ko, sa kapatid ni Minchi, sa extended families namin. Okay naman sila lahat. Hindi nagkaroon ng mga yung mabigat na karamdaman. At siguro yun lang yung gusto ko ipagpasalamat kay Lord. Yung lahat ng yun. Thank you. Amen po. Palakpakan po natin ng Panginoon. Masyado naman po kayong seryoso. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Sabi nga, minsan na lamang tayo magkita-kita po every Wednesday. Especially ngayon, nagtataasan ng mga bilihin sa Mindoro. Mawawala na raw po ng kuryente. At hanggang may kuryente po tayo, sulitin po natin, no? Walang makakapigil po sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po? Kahit nasa ilalim tayo ng puno ng malunggay, ng saging, kahit saan pa man, tuloy po ang gawain. Sunod po, sa pa pong gwapong-gwapo nating kapatid, po, si Brother Mac Salazar. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Evening po. Ayun. First time po namin na umattend ng midweek at yun po ang pinagpapasalamat. Sa dami po ng dapat ipagpasalamat, ang hirap dating sa gawain sa Panginoon. Kasi meaning po nung busy is being under Satan's yoke. So, mapapaisip ka na lang kung hindi ka attend, parang pinapapanalo ko ba si Satanas sa buhay ko o si Lord. So, yun po, yun lang po ang pinagpapasalamat ko ngayong gabing ito. Salamat po. Amen. Thank you po, Kuya Ma. Alam niyo po yung ganyang mga simpleng reminder, hindi pala siya simple, no? Yung pagiging, yung pagre-remind sa atin, yung busyness under Satan. So, hindi pala natin pwedeng sabihin yung busy talaga po, no? Talagang we make time. Dahil itong time na to, hindi po to galing sa atin. Ito po ay galing sa Panginoon. And syempre po, ang panghuli po, tawagin po natin si Sister Cyrus Soriano. Good evening po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi yun nga po, nagka-transpo strike po ngayon tsaka tomorrow. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sinuspend na po agad nung school namin para po hindi na po kami mahirapan pa magbiyahe. And nagpapasalamat po ako kay Lord sa guidance na binibigay niya po sa amin, sa family ko, sa provision niya sa amin and sa wisdom and knowledge para po sa school ko kasi hindi pa po kami bakasyon. Yun na po, all glory to God. Thank you, Ate Cyrus. So, pag bakasyon na, no, nakaka-excite. Hindi na daw busy. Siyempre, hindi natin papalagpasin yung nag-birthday kahapon, 24. Si Ate Odi. Ate Odi. Marami nag-birthday kahapon eh. Ayun, Mike. Ayun po, magandang gabi po sa bawat isa. At ayun, salamat po sa Lord sa another year nga po na nadagdag. Alam niyo po ba kung ilang taon na ako? Hulaan niyo po, ilang taon na ako. 22, tama po yun. 22. Ayun. Salamat po sa Lord sa another year. Naalala ko po nung 18 pa ako, parang gusto ko nang tumanda, bilisan na para makapagtrabaho na, makapagano na. Pero nung nandito na po ako, yung nagtatrabaho, nag-OJT na po ako, parang ayoko na po palang tumanda. Gusto ko nang bumalik sa pagkabata. Pero yon, salamat sa Lord kasi simple lang yung naging celebration. Very personal lang, family lang. At ayun, nakakatuwa lang talaga ang Lord kung looking back sa pinagdaanan ko nung 21st year ko sa buhay ko. Marami pong trials sa pag-aaral. Siyempre kasi po 4th year. Pero ayun, salamat sa Panginoon talaga sa kabutihan niya and yun sa internship po, parang 2 weeks na lang po ata ako sa clinical. So malapit na po. Pero maabutan po ako ng Holy Week. So may extend po ko. Pero yun, salamat sa Panginoon kasi ang intense po nung ginagawa, it's very different from corporate job. Masabi ko po talaga, doon talaga ang daming tao, iba-ibang
klase ng tao. And syempre po, bilang psychological clinic nga, some are not well, emotionally, mentally. So, iba po talaga pag nakikipag-usap ka dun sa mga kliyente doon kaysa sa normal na tao. And salamat sa Lord sa wisdom and knowledge kasi marami pong triggers na pwede kang masabi, pero sa awa po ng Diyos talagang naging smooth po yung journey. And marami po akong natutunan, and hindi po natin alam, baka mag-clinical talaga ako kung ito man yung gustuhin. Pero yon, papuri po sa Panginoon sa lahat-lahat ng biyaya sa buhay ko. Amen. Thank you, Ate Audrey. Maganda yan yung mga ganyang profession, no? Lalo na pag meron tayong pagkakakilanlan sa Panginoon. Magamit natin yung field na yan and at the same time, yung relationship natin with the Lord. At bago po tayo na dumako sa ating pong pagbibigay ng ating tithes and love offering habang nagpe-prepare, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil itong linggo pong ito ay hindi po naging biro. Marami pong mga challenges, maraming message ang Panginoon sa akin, confirmations and anything. But still, salamat sa Panginoon dahil pag talagang connected tayo sa Lord, ang linaw ng kanyang mga sinasabi sa buhay ng bawat isa. And alam niyo po yun na kahit po tayo talagang dumadaan sa mga ganyang pagsubok, andun tayo nananatili sa presensya ng Panginoon. Naalala ko po kasi nagpe-pray po kami together ng aking pong husband every morning bago po ako pumasok sa work. Yung prayer niya na sa kabila po, Lord, na mga pagsubok, ikaw po yung kasagutan. Uy, parang nagulat ako doon si RJ ba to? Nagising ako doon Pero ayun, totoo naman po, sa kabila ng mga pagsubok, problema, ang Lord po talaga ang kasagutan. Though hindi naman po, parang sa buhay lang po natin yan, meron po tayo sa pag-iisip, problema, depression, ino-honor po natin yung mga professional help, gaya ng ginagawa po ni Sister Odi. Pero andun pa rin yung faith po natin at pagtulong ng Panginoon sa atin upang tayo po ay mas matulungan pa emotionally, spiritually, and financially. Dahil ang financial po, ito yung isa sa reason kung bakit minsan tayong tao ay talagang nanlulumo, no? Pero sabi nga po, sa ibabahagi po ng ating exhorter, si Ninang Cecil, tayo po ay muling may encourage po kung bakit po ba tayo nagbibigay sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating pong kapatid. Sister Cecil Barroso. Magandang gabi po sa ating lahat. So, mapagpalang ninenervyos ako. Ako rin po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon. No? Kasi po ay sa araw-araw na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, yung provision niya sa aming pamilya. At nagpapasalamat po ako doon sa naging gathering natin nung Sunday. Naitawid ko naman po, kahit hirap na hirap po talaga ako. 3 araw ko yatang nilabanan. Nag-aral ako. Pero sabi ko nga ay kumpara sa Panginoon at yun lang yung magiging paraan para makasunod ako sa Kanya ay susunod po ako. So, pupunta na po tayo sa giving. Sabi nga po, tithing is not giving to God, but returning what is His. So, totoo naman po talaga na ibinabalik lang natin kung ano yung para sa Panginoon. So, sabi nga po sa Kawikaan, verse 3, chapter 9, parang alam mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan mula sa iyong pinamakainam na ani, siya ay iyo ring handugan. So sabi nga po, ang pagbibigay po ay hindi ito kawalan. Ito po ay tungkol sa pagtitiwala at hindi rin ito tungkol sa pagbibigay na basta lang o wala lang ito. Ito po ay tungkol sa kung paano mo ino-honor ang Panginoon at ino-honor ang Diyos. At sa pagbibigay po natin ng ating ikapu dito po natin, may dideklara na si Lord po ang siyang patuloy na nagpo-provide sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya mga kapatid, tayo po ay tumayo at magbigay po tayo para sa Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
ako'y magsasaya. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa patuloy na papala mo sa bawat isa. Dalangin po namin na ang salaping ito ay magamit para sa expansion ng iyong kingdom dito sa lupa, O God. Dalangin ko po na pagpalain mo po ang bawat isa at marami pa pong kaluluwa ang patuloy na makakilala sa iyo, O God. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Sister Cecil, sa inyo pong, po, Ninang. Salamat po. At ihanda na po natin ang ating pong mga sarili, ang ating pong mga notes, no, na gagamitin natin sa gabing ito. Dahil muli, tayo po ay makakarinig ng fresh word from the Lord sa pamamagitan po ng ating pong kapatid, si Sister Clarissa Soriano. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po. Ating kapatid. Praise God. Salamat po, Ate Jamie. And isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon po ng pribilehyo na mag-share ngayong midweek. Even na, alam nyo na, hindi karapat-dapat, pero patuloy na binibigyan ng schedule ni Ate Au. So, salamat sa Diyos. At nagpapasalamat din po ako dahil ang aking bunso ay vacation on na. Pero yung mga, alam ko yung mga ibang grade, no? Hindi pa po, yan, si Teacher Erica. And yun, nawa po ay maging, ano ba ang magandang purpose, maging beneficial yung mga bakasyon ng mga batang ito. So, ang bakasyon po, or pagbabakasyon, or pagpunta sa magagandang lugar ay isang God's favor or blessing, di ba po? Kung saan nakikita natin yung magagandang creature na ginawa ng Panginoon sa kanyang pagiging malikhain. And meron po ako nabasa na kapag tayo ay magbabakasyon or pupunta sa isang lugar, in our first time, meron po kayong 4 na option or choices. Yung una, pwede tayong you just walk around, no direction, no input, di ba? Pagpunta nyo dun sa isang lugar, sige tara, lakad-lakad tayo, tingnan natin kung ano yung makikita natin. So, syempre, meron mga importanteng part ng lugar na yon na posible nating mamiss. Pangalawa, pwede tayong kumuha ng mapa or map. Doon, much better yon kasi magkakaroon tayo ng more direction kaysa dun sa una nating option, which is maglakad-lakad. And then pangatlo, pwede tayong kumuha ng guidebook kung saan makikita natin yung best place, di ba, yung mga historical places, kung saan yung may pinakamasarap na pagkain, doon makikita natin sa guidebook. And yung pang-apat, yung best of all, is to hire a personal guide. Alam niyo po yun, yung kuha tayo ng taga-lokal na nandun. Kasi alam niya yung kung saan may pinakamurang bilihan ng pasalubong, kung saan may pinaka-masarap na kainan, at kung saan may pinakamagandang spot na magpapapicture tayo pang-upload sa social media. So, same as our lives po, we can just drift around or walk around na karamihan na yun ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Parang, sige, go with the flow. Meron naman purpose, syempre, pero pag tinanong natin sila, kadalasan mga pang-sarili. And then, pwede din kumuha tayo ng mapa habang nandito tayo sa mundo, pero napakadaming mapa ang pwede natin makita. And kung hindi tayo marunong magbasa ng mapa, most probably maliligaw tayo. And salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng guidebook, which is our Holy Bible, and our personal guide, the Holy Spirit. So, yung first slide ko po, yung title na ba yung nakikita nyo dyan? So, doon, wala pa. Sorry. Sorry na media. Okay, yan, the disciples. Okay, yung first slide ko po dyan, ang sabi dyan, the ability to choose is the greatest gift. Yan. The greatest gift from God. It makes us different to other creatures made by God. Yung free will natin, it's either our best gift or our best curse. Kagaya nung team po natin sa March, ayan, you say, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23 ng NLT version ko po kinuha,
You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Parang nung nabasa ko po to, parang may dalawang taong nag-uusap. Kasi merong sa Tagalog version yan may nagsabi, sabi mo, pwede kong gawin lang lahat. Pero dapat yung mabuti. Parang ganun yung nakikita ko dyan. Sige po mga kapatid, tingnan po natin yung story sa Bible na kung saan ay pinili ni Jesus ang kanyang 12 disipulo. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Father God, muli po kami ay nagpapasalamat sa hapong ito, sa araw na ito, Lord God. Salamat sa biyaya na binigay mo sa amin sa buong maghapon. Pagkalinisin niyo po ang aking isip, Lord God, ang aking puso, ang aking mga dapat isipin, Lord God. Nawa po ay madinig ko lamang ang iyong tinig at maibahagi ko po ng maayos at galing sa inyo ang iyong salita. Tulungan niyo po ako sa aking topic, Lord God, at maging buhay po nawa ito sa bawat puso ng bawat isang nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, sige po, palakpak po para sa Panginoon. So, basahin po natin yung Luke chapter 6, verse 12 to 15. Kinuha ko po yan sa ESV version. Ang sabi po dyan, In these days, he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. And when the day came, he called his disciple and chose from them 12, whom he named apostles. Simon, who he named Peter, and Andrew his brother, and James and John and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon, who was called the Zealot. Verse 16, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. Ayan. So, sa tingin po ba natin mga kapatid, malaki or mahalagang desisyon po ba yung gagawin ni Jesus nung araw na yon para pumili ng 12 disipulo? Diba po? It's a critical, major decision. And actually po, nung binasa ko po yan, merong mga lumabas na research na yung na ginawa ng mga dalubhasa na nag-aral sa Bible. Yung 12 disciples, nagsisimbolo po siya sa 12 tribes of Israel nung panahon ng Old Testament. Which is, alam naman natin kung saan galing yung 12 tribes ng Israel sa mga anak ni Sarah, anak ni Jacob. Diba? So, doon ang galing. Kasi diba doon sa, meron nung time na nakipagbuno siya sa angel, diba po, Pastor Babes? Binigyan ng bagong pangalan si Jacob, yung Israel. Kaya yung mga 12 anak niya, yun yung ginawang tribes of Israel. So, may mga nagsabi na, kaya 12 yan. And then, tingnan po natin, no? Kasi na alam natin na malaking decision yung gagawin ni Jesus sa pagpili ng 12 disciples. Tingnan po natin kung ano yung ginawa niya bago po siya pumili. So, parang ganyan yan, yung first slide natin. Bago ang lahat. Yan. What did Jesus do? Parang first and foremost, ano ba ang ginawa ni Jesus? Una, sa verse 12, ang sabi doon, Jesus went out to the mountain. So si Jesus ay nagpunta sa bundok. Sino po dito yung nakaranas na ng mountain climbing? Parang si Ate Erica, nakita ko sa picture. Ako hindi ko pa po yun nararanasan. Pero madaming story sa Bible na nakita natin, like Moses, si Elijah, kapag gusto niya makausap ang Panginoon, siya po ay pumupunta sa bundok. So even si Jesus, kapag gusto niya manalangin, pumupunta din po siya sa bundok. So importante na meron tayong dwelling place bago po tayo magdesisyon. Hindi naman po physical na kailangan natin magpunta sa bundok, di ba po? So let's see, tingnan po natin kung ano ba ang characteristics ng isang bundok na makatutulong sa atin bago tayo mag-decision making. Kasi nga, si Jesus went to the mountain, di ba? So, ang unang characteristic mo na nilagay dyan is, mountain is high, has a broader perspective. So, syempre, pag nasa
bundok po kayo, di ba? Kita nyo po yung lahat ng makikita ng ating mga mata. So, even po, nakikita natin yung bigger picture. So, kapag kailangan natin magdesisyon, dapat hindi po tayo nakafocus sa short term. Consider the long-term effects, mapa-spiritual man yan, emotional, and practical. And then, ano pa po? Challenging to climb. It requires sacrifice. Climbing a mountain is not easy. Totoo naman po yun, no? Not all right decisions are easy. Sometimes they require sacrifice, discipline, and perseverance. And napag-aralan na din po natin na yung sakripisyo, disiplina, at perseverance, ang binibuild po natin dyan ay character. Which is, dapat alam natin na pag nagdidesisyon tayo, so aside from broader perspective, na imagine natin na nasa bundok tayo, kailangan din pag nagde-decision making tayo, tingnan natin, hindi ba yung decision natin, kailangan may kasamang sakripisyo. Like, magstay ba ako dito sa career na to, o lilipat ako, magstay ba ako sa relationship na to, o hindi. So, may mga sakripisyo na kailangan nating tingnan. At disiplina, di ba po, and perseverance. Ano pa po? Next, has a path, needs guidance. So, a mountain has a trail, and if you get lost, it can be dangerous. So, ganun din po sa pag making decision, we need a proper guidance. So, syempre, alam naman natin kung saan natin kukuhanin to the Word of God and sa mga wise counsel po natin. Na alam naman natin kung kanino tayo lalapit, which is yung mga may spiritual mentor po natin, di ba po? Madali naman po silang lapitan or isang message, makakakuha na po kayo ng advice. Next, it takes time and it's process. Climbing a mountain is done step by step. So, hindi po padalos-dalos. Siyempre po, di ba, Ate Erica, di ba, pag nandun ka, ibibriefing ka, dapat kompleto yung dala mo para ready ka. So, hindi po padalos-dalos. Do not rush your decision. It take time to process. Think before choosing. Ano pa po? Ang mountain ay merong summit or merong highest point. So dapat, when making a decision, meron po tayong goal. A mountain has a destination. So every decision should have direction and purpose, not just based on what you want at the moment. Okay? Next. Mountain has risk. It requires caution. So, syempre, sa bundok, merong mga cliff, merong mga madudulas, slippery path, and chances of getting lost. Not all choices are safe. We need wisdom and discernment before making decision. Ang next pa po na characteristic ng mountain, ayan, rewarding right decision. Di ba, pag nag-akyat ka ng bundok, it's rewarding, fulfilling yung nandun ka na sa taas. So, right decision bear a fruit. Ayan. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan, si Jesus ang went to the mountain. So, huwag po nating kalimutan na hindi dapat natin iniiwan si Jesus kapag umakyat tayo sa bundok. So, before decision making, dapat along the way of the decision making, kasama natin si Jesus. Amen? Okay, next. So, di ba, Jesus went to the mountain bago siya pumili ng 12 disciples. Next, bago po ang lahat, what did Jesus do? Number 2 sa verse... Sorry. Nandun pa rin po tayo sa verse 12, no? Pray, and all night he continued in prayer to God. So, i-emphasize po muna natin yung all night. All night. And alam niyo po ba, kapag yung physical nating katawan ay gising magdamag, ang dami po palang hindi magandang pwedeng mangyari doon sa mga iba yung schedule ng work, no? Ayan. Ang nakita ko po doon, pwedeng mag-brain function drops. Diba? Pwedeng humina yung ating isip. Pwede po tayo magkaroon ng mood changes, nagiging irritable at emotional. Yung stress hormones din po tumataas. Tapos eto, ewan ko, pero ako kahit hindi ako puyat, nararamdaman ko to mas madaling magutom, ba? Yung cravings, at humihina yung immune system.
Pero mga kapatid, kapag tiningnan naman natin yung spiritual life na nagising siya all night, ito po yung nangyayari sa spiritual life natin kapag gising siya magdamag. Number 1, deep intimacy. Ayan, deep intimacy with God. Di ba po? Deep, lumalalim yung relationship, lumalalim yung closeness, familiarity natin sa Panginoon. Ano pa? Kapag gising all night ang ating spiritual strength is renewed. Okay, doon sa... So yung isa, lumalalim, yung ating closeness or intimacy sa Panginoon. Kapag gising yung spirit mo sa panalangin, lumalalim ang relasyon mo kay God. Spiritual strength, kahit puyat yung katawan natin, yung spirit mo naman ay lumalakas at nare-refresh. Ito, mahalaga mga kapatid. We're sensitivity to God's voice. Diba po? Kapag po kasi magdamag, halos lahat ng tao or natutulog. So, sobrang tahimik po siya. Sa katahimikan ng gabi, mas malinaw nating nadidinig yung God's voice. And mas nagiging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit, kaya mas nagiging maayos yung ating decision making. And next po is spiritual warfare happens. So ang pagpupuyat sa panalangin ay parang pakikipaglaban sa spiritual battle. 'Di ba po? Yung intercession, protection, and breakthrough. Yan. So next, si Jesus, bago siya pumili ng 12 disciple, umakyat siya sa bundok, and then nanalangin siya all night, which is nakita natin kung ano nangyari sa ating spiritual kapag gising all night. And then, ano pa pong ginawa niya? Pray. And he continued in prayer to God. Diba po? Jesus sets an example of relying on the Father, which is God, the guidance for crucial choices of our lives. He continued to pray. Parang, di ba po, merong prayer without ceasing. Parang tingnan natin ng, let's pray like there's no tomorrow. So, meron ako kasing nakita na kapag daw po magde-decision tayo na kailangan on rush, yung mabilisan, it's ano na daw po yun. Parang hindi, kailangan mag-decision ka na ngayon. Ang i-decision na natin is no. Pero nung nakita ko po itong verse na to sa Bible, kapag pala kailangan natin mag-desisyon ng mabilisan, kasi hindi niyo po maiwasan yun sa buhay natin, na hindi ka binibigyan ng pagkakataon na makapag-desisyon. Lalo na sa office, di ba, Ate? Ate Weng, di ba? As a managerial position, di ba, kailangan pag merong mga pagkakataon na may incident na kailangan mong pagdesisyonan. Meron ako nabasa na no na daw po yun. Pero nung nakita ko to na kailangan pala natin magdesisyon ng short term lang, it's about time na we will continued prayer to God. Kahit magdamagan, kahit walang tulugan. Kasi ang pinaglalabanan natin doon is yung spiritual nating body. Amen? And meron lang, nung time na nakita kami nung friend ko, na long-term friend ko siya, and sabay kami, syempre, matanda lang siya sa akin ng 1 taon, pero sabay kami na career na pumasok sa magkaibang bangko. Kaso, mas inuna niya yung career niya. Ako kasi at age of 23, nabuntis na ako. So, medyo kailangan nahati yung attention. Siya kasi dare-diretso yung career niya. So, nasa managerial position na siya. Tapos sabi ko, kamusta na? Ganyan. Doon daw sa pinagtatrabahuhan niya, nagkakaroon ng, yung nag-o-offer na. Doon sa mga long-term na, ganyan, nag-o-offer na. Sabi ko, bakit malungkot ka? Sabi ko, yung mga nadidinig niya kasi, yung mga o-offeran daw, yung hindi na nagpa-function, yung matagal na doon sa service. Sabi ko, bakit nag-work ka naman ng maayos, ganyan-ganyan. So, na-offeran siya. Naka-receive siya ng offer. Parang naka-sealed yung envelope. So, nalungkot siya. Sabi niya, nagkaroon ako ng offer. Sabi ko, wag mo kasing isipin yung mga sinasabi ng tao kasi hindi naman sa kanila nanggaling yung offer. Diba? Sabi ko, sinasabi nila, hindi ka nagpe-perform, kaya ka na-offeran. Sinasabi nila, matagal ka na, kaya ka na-offeran.
Sinasabi nila, medyo may edad ka na, kaya ka na-offeran. So, ang ginawa niya mga kapatid, hindi nga binuksan yung envelope. Sabi niya, hindi ko tatanggapin yung offer, magko-continue ako, kaya ko pa magtrabaho, kaya ko pa mag-perform, kaya ko pa mag-excel. Sabi ko, okay, sige. And mga kapatid, so syempre sinoli na. I mean, hindi niya sinoli, para kasing draft lang yun eh. So nung tapos na pumirma na siya, na hindi niya in-offer, binuksan niya yung envelope. Yung offer sa kanya, 3 times nung makukuha niya. So nung sinabi niya yun, sana pala tinanggap ko na. So ano yung sinasabi natin, di ba? Kailangan maging sensitive tayo sa yung mga steps na ginawa ni Jesus bago siya mag-decision making. Hindi natin dapat pinapakinggan yung una-una yung sarili natin. Pero ang una kong sinabi sa kanya, bakit hindi mo kasi binuksan? Hindi mo man lang binigyan ng option yung sarili mo. Pero anyway, naging maayos pa rin naman po yung work niya and syempre, dare-daretso yung promotion. Yan lang, ginigising ko lang kayo. Sige po. So nakita natin yung mga pamamaraan na ginawa ni Jesus bago po siya mag-decision. So pumakyat siya sa bundok. Kailangan lang natin mga kapatid laging kasama si Jesus papunta sa bundok. And then, nag-pray siya, continued praying, and gising siya all night. So ito, tingnan naman po natin yung good and beneficial. Kasi doon sa ginawang process or pagproseso ni Jesus bago siya pumili ng 12 disciples. Ayan. What has Jesus done? Which is good and beneficial. Una, yung 12 disciples, nakapili siya ng 12 disciples and eventually naging apostles. Diba po? Yung discipulus, it's a Latin word, ang ibig sabihin nun, from the mga mag-aaral at tagasunod, parang nag-level up sila, no? Naging apostolos, na ang meaning is sinugo o messenger. Mayroon pang ibang meaning, one sent with authority. Imaginin mo, pinili ka ni Jesus to be His representative. Diba po? Merong version ang Matthew 10 verse 1 to 4 na same story po niyan. Ang sabi doon, binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang spiritu at magpagaling. Yung pinili niyang 12 disciples. So dahil dun sa paraan na ginawa ni Jesus, nakapili siya ng 12 disciples and nag-level up into apostles. Ano pa po ang naging resulta na good and beneficial? Number 2, ordinary people to make an extraordinary mission. Jesus chooses not rich, not powerful, or influential, but ordinary fisherman, tax collector, zealots, na may pusong bukas at willing na sumunod sa kanyang salita. From ordinary, mga pangkaraniwan. And that time kasi mga kapatid, magnitude of people na yung sumusunod sa kanya. Hindi, kasi before that, nagpe-perform na siya ng mga miracle, nagpapagaling na siya, nagtuturo na siya. So madami na siya talagang tagasunod. And that day, kailangan niya na mag-decide na, I'm gonna choose 12 of my disciples. And then next, good and beneficial, these men would later preach the gospel, build the church, and change the world. Yun, ang good and beneficial na ginawa ng Panginoon. Para po sa aking conclusion, ayan, na-quote ko po dyan, sabi, hindi ko yan kayang kantahin kasi hindi ko singali kumanta sabi dyan, na-quote ko po dyan, I know who I am already chosen, and I will choose you every day, every moment of my life, Jesus. Na-appreciate ko lang kasi yung pagpili ng 12 disciples. And na-imagine ko yung sarili ko. Kasi we already chosen. 2,000 years ago, nang mapako si Jesus sa krus, you were handpicked by Jesus to become His disciple. So naiyak ako doon sa story na yun. Pero to wrap it up po mga kapatid, one of the best talaga yung kung paano si Jesus dumaan bago siya magkaroon ng major decision making. Parang sobrang ganda nung guide na pwede nating gayahin talaga. At of course, syempre, tularan si Jesus kung paano siya gumawa.
ng decision. So, sige po, palakpakan po natin yung Panginoon. Nawa po ay meron tayong natutunang about po sa ating napag-usapan ngayong gabi. And let us pray po. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, muli po, meron akong mga decision na hindi kalugod-lugod at hindi naka-align sa mga gusto mo nawa na mangyari sa akin. Pero dun sa mga maling desisyon na yun, Lord God, na akala ko mali, ginawa mo ng paraan or you make your way na maging tama yun at humantong sa buhay na kung saan narito ako ngayon. Na laging pinipili araw-araw na makasama ka, na makatagpo ka, na makausap ka, na maramdaman yung presensya mo. Matagal mo na pala akong pinili, Lord. 2,000 years ago. Ang laki, madami kang pinagdaanan bago mo ko piliin. Yung mga hirap, yung mga sakripisyo, yung mga palo, yung mga pasakit. Yun ang mga pinagdaanan mo bago mo ko pinili. At maraming salamat, O Lord. Patuloy akong mananalangin, patuloy akong magtitiwala, Lord God. At patuloy kang isasama sa pag-akyat ko sa bundok, sa panalangin buong magdamag, upang magkaroon ako ng maayos, good and beneficial na result para sa iyo. Maraming salamat, O Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng anak ng si Jesus. Amen. Kaya ba, Ate Cha? Amen po. Napakarami pong, salamat po, Ate Chacha. Talagang napakarami pong takeaways doon po sa topic. No? Maikli, pero alam niyo po, yung message ng Panginoon, noon pa, bago pa man tayo ipanganak, tayo pinili na ng Panginoon. Yung katabi mo ay pinili na niya. Pwede pang pakitingnan yung katabi natin. Ayan. Kahit nagsasawa na tayo. Napakarami pong takeaway, especially yung pagiging prudent ng Panginoon. Siya'y naging maingat, siya'y naging maayos sa paggawa niya ng decision, sa pag-akyat niya ng bundok, sa pagpili ng 12 disciples. Grabe, no, yung process na pinagdaanan ng ating Diyos na nalangin, alam ang bawat salita sa Bible. Kaya wala po tayong dapat rason na, or dapat other issues na we cannot pray, we cannot read the Bible, dahil ito po ay ginawa ng Panginoon at tayo nararapat na gawin din iyon para mas mapalapit pa tayo sa Kanya. Dahil if we want to be sensitive with the voice of the Lord and the voice of the Lord, to hear His voice clearly, mas clear, no, yung boses na yan, mas lumapit po tayo sa Panginoon. Unti-untiin nating akyatin yung bundok na yan ng buhay natin. Hindi po mag-isa, kundi kasama po ang ating Panginoon. Misa papalakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa salitang ito. At mas marami pa po, may maririnig pa po tayong salita mamaya sa ating pong profound, dahil tansa po ang naka-assign. So, profound prayer and praises. Ito po ay ginaganap via Zoom. 8 p.m. po ito. So, mari po tayong mag-join. Nasaan man po tayo. Panatilihin lang nating nakasara ang ating microphones. And doon, nakamute ang ating mga mic sa ating pong Zoom meeting para iwas po tayo distraction. And sa Sunday, magkakaroon po tayo ulit ng couples, Bible study, Bible cell, and youth po ay may meeting. So, potluck po tayo, no? Let us bring once again yung ating mga pagkain para tayo magsalo-salo. And of course, this Sunday po, mga kapatid, Sunday Fellowship, 8 a.m., dawn prayer. And at the same time, Saturday night, meron tayong profound prayer and praises. And hopefully, makadalo po tayo ng ating mga Bible study po sa ating mga tahanan. And to close our midweek fellowship, this praises and prayer po, tawagin po natin ang ating pong pastor, Pastor Archie Portugal, para po sa ating pong final benediction and prayer po. Sige po tayong lahat ay tumayo at minsan pa bigyan natin ng malakas na palakpak po ang ating Diyos na buhay. Yan, sige po, tayo po ay panandaliang yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa aming napakinggang salita mo. Salamat, Lord,
For it is really a blessing, Lord God, na ito po'y aming napakinggan kung gaano kahalaga, Lord God, yung inyo pong ginawa sa pagdidesisyon na kung saan nagkakaroon po ng benepisyo para sa amin. Na ikaw po ay aming tignan, ikaw po ay aming sundan, at patuloy, Lord, na may palaganap po namin ang inyo pong magandang balita. Sige po, taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. May the Lord bless you, keep you. May the Lord turn His face towards you and grant us peace. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy na pag-iingat niyo po para sa amin at ganoon din po sa patuloy na pagpapala ay iparanas niyo po sa amin at sa aming pamilya. We honor you, Panginoon. We lift up our praises. This we pray in Jesus' name. Amen. And God bless po, mga kapatid. Ang nabigay ng kulay. God bless mga kapatid. May papantay. Jesus sa